na-address rin ba yung kalidad ng mga doctors na napapag-graduate natin? Na ano rin ba yun ng association? Actually, ang PMA kasi, laging kasama siya sa mga pinapatawag. Pag ang pinag-uusapan ay tungkol sa medical education. Nandiyan yung Commission on Higher Education, nandiyan yung Professional Regulation Commission, nandiyan yung Association of Medical Colleges. At pinag-uusapan namin ang kung ano ba ang talagang angkop ng mga tanong upang masabi natin na hindi ba mga antiquated na yung mga questions. At the same time, ang ating bang curriculum sa ating mga eskwelahan, ito ba'y talagang nababagay ba sa panahon natin? Pangatlo, ang mga medical institution ba natin, ito ba'y talagang merong kapasidad o may mga faculty ba or may mga equipment para makapag-train ng mga magagaling na doktor. Kaya talagang hindi naman sabihin na natin na sa pag-uusap namin, may effort ang Commission on Higher Education, may effort ang PRC and DOH. Kaya lang, ang nakikita ko lang talaga kulang sa talagang effort ang pamahalaan natin upang bigyang lunas. Ang solusyon dito, financial. Yes. Financial, logistic. Yes. Logistic. Ano mga comment niyo dito, Ma'am Lynn? Sa nurses naman po, Ma'am Lynn, ano po ang data? Sa nurses naman. Bago ko sagutin yun, natutuwa lang ako na parang mirror image yung sinasabi ni Dr. Spili kasi yung sinasabi niyong realization nyo, yan ang nakita namin sa nurses nung mga 2000. Kaya lang, iba ang problema, padami ng padami ang migration, pero ganun din, yung concern dun sa kwalidad ng mga nurses ay lumitaw din ng mga 2000. Ang data sa nursing ay ganito, yung mga nawawalang doktor, gaya nga nasabi, ay pumupunta naman sa nursing. Meron na ngayong masyadong maraming nursing programs, may 450 nursing schools, and ang lumitaw nga ay merong tinatawag na special programs na ito ang pinapasukan ng mga doktor na gustong makalabas sa kanilang pagkadoktor na mabilis upang maging nurses. Meron din kaming concern dun sa... Bali, Ma'am Lynn, ililinaw natin sa ating televiewers. No? Kasi nasabi nyo, yung mga doctors na pumapasok sa nursing. Dati kasi, kung ang isang doktor gusto maging isang nurse, 1 year ang kailangan nilang aralin, di ba? Short course. 1.5. 1.5 year. Ngayon, naging 2 years. Oo. Pero, ano ba, hahaba ba to or iiksi? Unang-una, gusto namin sabihin na ito ay inaayos, no? Dito sa Commission on Higher Education, the Technical Committee on Nursing Education, ako yung chair doon, gusto naming i-rationalize ito kasi ang lumalabas, may mga ibang doktor na sa ubod ng shortcut ay hindi sila talagang nasusocialize dun sa nursing. Kahit mahusay at dalubhasa silang doktor, pag pinasukan nila yung kanilang roles as nurses, ay nakukonfuse sila, no? Kung doktor pa nga ba sila o nurse sila. So, ayun gusto namin gawin na hindi ihihinto ang oportunidad sa mga doktor na maging nurse kung gusto talaga nila, pero gusto lang naming maisaayos. So, ang pinaplano namin ay ipatupad pa din yung full nursing program, but pwedeng maging accelerated because pwede silang mag-test out. So kung mapakita nilang okay na yung anatomy nila, okay na yung mga common courses, hindi na nila kailangan kunin. So iiksi pa rin yun. Pero kailangan mapakita nila na updated kasi may mga ibang doktor nung 1950s pa nag-aral at ngayon ay ayaw na rin nilang magpa-update. So, baka doon makatulong itong mga tinatawag na accelerated courses. Bali, Ma'am Lynn, parang medyo controversial itong sinasabi nyo na pag ang isang doktor magna-nurse, kailangan mag-aaral siya ngayon ng 4 years. Go through the 4-year program. Or at least mga 2 to 3 years pa rin, mahaba pa rin. Oo. At ano ba mangyayari dito sa ginagawa ng grupo nyo? Matutuloy ba to o hindi? Ito ay na-recommend na namin sa Commission on Higher Education. Pinagdidebatihan at pinag-uusapan ng husto ito, anong magiging implications. Kami ay naglunsad na ng isang public hearing na andun nga yung PMA, yung mga ibang professional organizations din. At ang consensus ay napagkaigihan ay
dapat ayusin yung polisiya tungkol dyan. Ang ayaw lang nila ay mawalan ng oportunidad or maging Yes. unreasonable yung programs. No? So, kami naman, ang hinihingi lang namin ay kung talagang gustong mag-career change ng mga doktor, kami ay tumatanggap Yes. ng buong puso sa kanilang mga kagustuhan. Kaya lang, gusto rin namin na maging madalubhasa din sila sa nursing. Yes. Ma'am Lynn, siguro papakita natin sa televiewers, baka nalito na sila eh. Medyo malalim kasi pinag-uusapan namin dito ngayon about medical and nursing, mga policy. Kung titignan nyo ngayon sa Inquirer, front page ngayon ang nakasulat dito RP Healthcare System Near Collapse, 4 Senators Warn. So, front page ngayon sa Inquirer, 4 na senador, si Senators Ramon Magsaysay, Juan Clavier, Pia Cayetano, at Luisa Loy Ejercito Estrada. Sabi nila ay pwede daw mag-collapse ang healthcare system. Dahil ang sinasabi pa nila dito ay 70% of Filipino doctors daw ay nasa abroad na. At sinasabi nila na 85% ng health workers, doctors at nurses ay nasa abroad na rin. Ewan ko kung saan nila nakuha yung Mukhang may timbang yun sinasabi ng mga senador natin kasi yung dalawa dyan, doktor Tama nga, So, tama. hingan natin nga ng comment si doktor doon sa Yes. Ano masasabi nyo dito, sir? Sa pinapakita nilang mga data at brain drain. Dapat ba tayo matakot dito? Actually, si Senator Pia Cayetano, siyang chairman ng Committee on Health sa Senate, no, sa Senado. Yes. At talagang nakikita niyo yung picture, no? Na talagang alarma siya, na-alarm dahil alam niya ang saloobin ng mga medical practitioner, particularly sa PMA, dahil lagi kami nakikipag-communicate sa kanya. At sinasabi namin na talagang kung hindi aakto ang Senado at ang ating pamahalaan, ay talagang masasabi natin papunta tayo doon. Sa ngayon naman ang aming tingin ay hindi pa huli ang lahat. Ika nga kayang-kaya pa nating solusyonan. Kaya lang, dapat ay tulong-tulong tayo. Ano magagawa, sir, ng mga